Breaking news mga kababayan. Naku po, nakakakilabot po ito. Orly Gutesa na isang Marines. Pinaghahanap na ngayon. Mga kababayan, naging wanted na. So ngayon po mga kababayan, Philippine Marines at Philippine Navy nagsalita na. At isang general po ng Marines may pasabog. Nako, nakakagulat po ito. Talagang gigimbal sa umaga nyo, mga kababayan. Talagang dinidiscredit nila itong si Gutesa. Ni Ping Lacson, pati mga media. Pinagtutulungan nila, mga kababayan. Pero, sabi ni Marcoleta, huwag mawawalan ng pag-asa. Si Gutesa ang the most credible na witness at kinakatakutan ni Saldico at ni Martin Romualdez. So dito mga kababayan, nanginginig na. Nako po, nanginginig na si Ping Lacson. Nako, hawak kasi ni Marcoleta ang isang alas na yari si Lacson dito mga kababayan. Kita nyo naman, talagang sinisira si Gutesa. Takot na talagang pinagtatakpan ng mga buhaya kung sino yung nagnakaw ng kalabaw at sino yung nagsumbong. Abang ginawa ni Lacson, ginawang suspect yung nagsumbong sa magnanakaw. Nako po mga kababayan, lagot talaga at yari si Lacson dito. So ngayon po mga kababayan, General Querubin na isang Marine may pasabog. Ni kagugulat ni Lacson dito. Nako mga kababayan, mga general, nagsasalita na dito. So ngayon po, panoorin natin ang pasabog na ito. Nako po, magugulat kayo dito mga kababayan. Nanginig si Lacson dito. Hindi na alam ang gagawin. Kaya nababanatan ni Marcoleta Wala sa ayos itong si Boy Tago Di ba mga kababayan? Alam mo Lacson, sa lahat ng mga testigo, sabi ni ni Marcoleta, si Gutesa lamang ang pinaka-credible na kinakatakutan mo. Kaya mo dinidiscredit, kaya mo pinapasama at binabanatan. Naku mga kababayan, ma-high blood dito si Ping Lacson pag mapanood niya ito. Ito na po mga kababayan, magkape kayo dyan, mag-cornic-cornics kayo dyan. Kasi nakakagulat po ito. Naku, ito na bang simula? Para malaman natin ang katotohanan, yari si Ping Lacson dito. At yari ang mga buhaya. Yari kayo. Custody of the Philippine Marine Corps nor the Philippine Navy, ma'am. Let's go to, please stay on the line, ma'am, and I'll talk to Colonel Ariel Querubin here. Maaari ho kaya, Colonel, kaya ko lang po tinatanong si spokesperson, is it possible, because at least this is what I gathered from former Congressman Mike Defensor, na ang sabi po niya, as I recall, pagkatapos daw po ng Senate hearing, hindi na ho siya humingi ng tulong or security from the DOJ or the Senate because sa palagay daw ni Congressman Mike Defensor, baka daw may nakakusap siyang mga Marines at ang pagkaalam niya, dinerecho na daw po siya doon. Doon daw po siya, bakit po parang natatawa kayo? Well, Pinky, let me set it straight na kasi nasali lang tayo dito nung one time kasi I posted something on Facebook. Ang nakalagay doon Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if their conscience bothers them too. Maaring doon sila natataranta kasi parang ang dating, para ako nag-encourage pa na lumabas yung mga whistleblowers. So, to tell you, frankly, nagtanong-tanong naman ako sa... So yan mga kababayan, si Ariel Querubin na isang general, 2-star general,
na binati pa itong si Orly Gutesa. Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security detail who similarly situated will come out if they are too bothered by their conscience. Halaka, matindi po ito. Sa Marines, kung sino ba tong Master Sergeant, I don't know, Master Sergeant Orly Gutesa or ano. And I found out na maayos naman yung serbisyo niya. And he was with us daw during the all-out war in 2000. No? He was with 4th Marine Battalion. I was with the 1st Marine Battalion. And he was assigned to the Marine Security and Escort Group. Kasi Intel trained. So, ano yan, no? Mandali mo lang kasi mapagtanungan din. But of course, the camaraderie that exists sa Marines, buong-buo pa rin yan na, na maaring ganun na nangyari na tinawagan siya na mga kabatch niya ba or ano. Pero hindi talaga ba't naman siya papasok ng kampo? Kasi retired na siya. So, tama po yung sinasabi ni Captain Marisa Martinez na kapag, ang sabi niya po is when you are retired and not in active service, hindi ka na authorized pumasok sa kampo. No, hindi naman, pwede ka pa rin pumasok. Pero, pwede, sorry, okay. Yeah, pero kung sasabihin na nakatira ka ron o titira ka ron or somebody will take custody of you, then that is not really true kasi you're no longer with the active service. Is it not possible, Colonel Ariel, na meron po siyang posibleng kaibigan na nangamba para sa kanyang buhay, kaya't kinupkup siya at let him stay there in the compound? Would that be possible? Wala naman kasi ron yung mga quarters doon quarters sa mga official to No, sa enlisted personnel naman doon naman sa kabila na well, I doubt, no? I doubt. Let me go back to Captain Martinez. Captain Martinez, so you have been checking, sabi mo nga, the Navy has been checking if he's there. And as mentioned a while ago, kapag natin active service, parang, let me repeat and clarify, you are not authorized to na manirahan o manatili doon sa compound para po malinaw. So, ano po ang, is there a theory that you have in mind, that the Navy has in mind, why Congressman Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor, was pretty sure that he is there. At hindi lang po yun, pati yung kanyang pamilya ay kinuha at kinupkop at pinrotektahan din. Na alam niyo mga kababayan, balita nga po meron gustong pumatay kay Orly Gutesa. At balita rin ito na nahuli ng Marines. So dito mga kababayan, sabi ni Ping Lacson, nagdududa siya, sabi niya, as per verification made with the Marine Commandant Major General Vince Blanco, PMA Class 91, true fellow Cavaliers, Gutesa is not and has never been under custody. So how much more fake can we take? O, tignan nyo mga kababayan, itong si Lacson, hindi natin alam kung anong utak nito. Hoy Lacson! Umayos ka! Ano ka ba talaga, nasaan ka? Hulihin yung nagnakaw ng kalabaw? O ipahuli mo yung nagsabi na may magnanakaw ng kalabaw? Abay, parang baliktad ang utak mo. Nabibwisit na kami sa inyo. Nabibwisit na kami sa iyo. Kaming taong bayan galit na sa iyo. Pati si Marcoleta binakbakan mo. Ano ba talaga? Senador ka ba talaga ng taong bayan? O nagsisenador ka para sa mga magnanakaw ng kalabaw? Tapos ang tinitira mo yung nagbulgar na merong magnanakaw ng kalabaw. Sinisiraan mo. Aba Lacson, galit na sa'yo ang tao. Ano bang nakain mo? Dati okay ka naman. Ngayon, abay kakampi ka na nung magnanakaw ng kalabaw.
ang naging masama na si Gutesa. Grabe naman si Lacson. Yan ang sabi ni Tomas ng San Juan Miguel, Bulacan. Ang galing naman. Ang mga kasama ni Sergeant Gutesa. My beauty hack for a whiter smile. Diyos ko po, mga kababayan, ano bang sinasabi ng mga komento? Ayan, no? Check po natin, ha? Ang sinasabi ng mga ano. Once Marine. Once a Marine, always a Marine. Hindi po public ang nagkalat na nasa kampo ng Marine, si Defensor po. Pag retired ka na, di ka na po sakop ng AFP. Importante naka-retired ka na at happy sa buhay. Depende na lang kung mahalaga sa kanya ang salaysay bilang patotoo sa nangyari sa bansa natin at masasabi rin na bayani siya sa kanyang paglalahad ng katotohanan. Mabuhay, Master Sergeant Gutesa. Tell it to the Marines from retired Philippine Army. Saludo sa iyo. O, tignan nyo. Yung mga nagko-comment. Bakit hinahanap si Gutesa? Bakit hindi si Tambaluslos ang topic? Bakit hindi na-freeze ang asset? Nawiwindang talaga sila pag nababanggit si Romualdez. Halaka. So yan, mga kababayan ko. Talagang alam nyo na. Pag nababanggit yung mga magnanakaw ng kalabaw, halaka. Dito natataranta si si Ping Lacson eh. Hindi na alam ang gagawin, mga kababayan. Hindi na alam kung paano pagtakpan at itago yung bossing ng magnanakaw dito. Matindi, mga kababayan. Yari na, Lacson, kinakabahan ka na. Ma'am, I would just like to clarify the previous statement. Indeed, those who have retired or resigned from the service are not anymore authorized to live inside camp because we have our camp regulations and the camp commander knows who are authorized. So those who are authorized are those in active duty, their immediate families, and if you have a house help, you still need to register the name of your house help. So monitor po yung mga those who are living in your respective quarters, and of course in our headquarters and the different units there, it is unauthorized to have someone who is not part already of the unit staying inside your unit. So that's just a clarification. And to your question on the statement of Sir Mike Defensor, well, the Philippine Navy does not want to speculate on the statements or motives of private individuals. Our focus in the Navy and the Philippine Marine Corps remains on our institution mission, which is to safeguard our national sovereignty and serve the Filipino people. He said this, Captain, in fairness to the Marines, kinukup agad, but eventually tinago sila. This is regarding the family of Sergeant Gutesa, so as not to endanger them. So that's what I want to find out because anong nangyayari dito, mga kababayan? Ba't si Gutesa ang pinag-iinitan ngayon at hinahanap? Ba't hindi mga buhaya ang hinahanap dito? Grabe naman kayo. Anong ginawa ni Gutesa? Nagsumbong lang naman. Kung sino mga magnanakaw ng kalabaw. Ano ba naman yan? Lacson? Sino ba talagang amo mo? Ang bayan o yung mga nagnakaw ng kalabaw? Yan ang sabi ng komento. Apart from Sergeant Gutesa, supposedly there in the compound of the Marines, ang sabi po niya, kinukup agad yung pamilya but eventually tinago nila so as not to endanger them. What about this particular statement? Did the Navy also look into this? First and foremost, ma'am, we would want to urge the public to refrain from spreading unverified information or to say any speculative statements that might unduly implicate the Philippine Navy or the Armed Forces of the Philippines. Ma'am, and I would just like to ensure everyone that your Philippine Navy understands the legal obligation of witnesses and those who are required to come before the court
to court hearings, and we do not prevent any individual or potential witnesses from attending court hearings. Actually, the Philippine Navy would want to ensure that justice is served within the framework of the law. It doesn't really answer my question, Captain. I hope you don't mind, no? I was asking about the family of Sergeant Gutesa. Ang sabi po ni dating Congressman Mike Defensor ay kinupkup agad but eventually tinago nila so as not to endanger them, talking about the Marines. So my question was there any investigation, talk, or did the Navy look into this possible angle said by the former congressman? I would just like to inform everyone that Mr. Gutesa did not request any protection from the Philippine Navy. Okay. Yes, ma'am. And the family as well. If he did not ask for protection, what about the family, his family? For the Philippine Navy, Mr. Gutesa did not request, but for the family, definitely it would pass through Mr. Gutesa, and if that is already a personal matter for the family. And if they would contact their friends or the friends of Mr. Gutesa before or former classmates, it is their personal personal. It's a personal matter which is beyond the Navy's purview. Captain, was there any talk, or when you looked into this, was there any time that Sergeant Gutesa actually made it to the compound of the Marines after the Senate hearing? Again, I would just like to inform everyone that Mr. Gutesa did not request any protection from the Philippine Navy. He did not seek any assistance or protection. And actually, we have authorized agencies like the PNP whom he could approach if he would want to seek for protection assistance. All right. Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez. Ma'am, thank you so much for your time. So yan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Lagot! Nasaan ba si Orly Gutesa ngayon? Bakit pinaghahanap na siya? Lalong-lalo na si Ping Lacson. Alam nyo mga kababayan, nasa mabuting kamay po siya. Siyempre, binulgar yung mga magnanakaw ng kalabaw dito. Alangan naman, magpakipakita siya sa media. Diyos ko Lord. Si Faeldon ang tanungin ninyo kung nasaan si Gutesa. Hindi yan lalabas kasi tinatakot na walang magawang matino ang gobyerno ng Pilipinas. Grabe. General Ariel Curibin, very humble, soft-spoken, parang hindi military ang dating except his masculine posture. Pananalita pa lang, makakaasa ka na may kredibilidad ang isang tao. Mahaba talagang pagalamay ng mga korap, gaya ni Sir Gutesa, dapat lang talaga ingatan. Mapamedya, politicians na korap, tila siya pa ang pinapalabas na hindi credible. Baka magaya siya doon sa ibang whistleblowers na napasama pa sa mga pinagsasabi na katotohanan. Sana ang mga Marines patuloy na protektahan ang kanilang body. Salamat po Sir Gutesa sa pagsiwalat ng katotohanan. Kasama pa sa history ang kanyang katapangan at katapatan mo sa bayan. Sana yung mga media makonsensya kayo. Lahat tayo apektado ng baha, dulot ng corruption, pati mga future generation natin, gaya ng mga anak nyo, apo, sana wag kayo pasilaw sa pera, nanakaw din sa taxes nyo. Nagpapakalat ng maling information si Defensor para makakreate ng chaos. Halaka. Matindi ito mga kababayan. So kayo po ang aking tatanungin, nasaan ba si Orly Gutesa? Bakit pinag-iinitan ni Ping Lacson na tila pinagmumuka at siya pa yung guilty dito? Siya pa ngayon ang pinag-iinitan at iniipit. Kaya sabi ni Marcoleta, Lacson, gumising ka na. Sino ba talagang kakampi mo? Ang bayan ba? Ang taong bayan? O mga magnanakaw ng kalabaw? Kayo na pong humusga, mga kababayan. Suportahan po natin si Marin Gutesa na siya po ang the most credible
na witness dito sa anomalya ng pagnanakaw na ito. The most corrupt government in the world. Napakatindi, kaya suportahan natin si Marcoleta na future president or vice president ni Sara Duterte. Salamat po ng marami. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.